Hello! Maulang umaga po sa ating lahat. Lahat po ba ay may jacket? Malamig. And ine-expect po natin talaga na medyo hindi natin mapupuno ang mga upuan ngayong umaga. Pero pwede po bang pakibati muna kung sino po ang nandito? Ayan, we're glad that you're here. Pakitanong naman po, lahat ba ay naligo na sa ulan? How about po, naligo sa banyo? Meron po bang naligo? Kagabi. Pwede na rin yon. Malamig ang tubig, ano? Nagiinit na lang ng tubig. Oo nga naman. Napakalamig. Kaya po naman, batiin din po natin, siguro mamaya po laksan yung boses nyo kapag po tayo nagbabasa. Kasi gusto rin po natin marinig ng mga nanonood online, our Win Alabang family online. Kung naandyan po kayo po ay binabati namin. We hope that you are safe. Tama po? Kasi meron pong mga nawalan ng kuryente, tama? Meron pong mga bumagsak na mga puno. Cavite area dito po, madami. Even po sa Dasma, sa aming po lugar doon, may mga na tumba na puno. And we just hope that everyone is safe sa kanilang mga lugar. Even those who are watching with us, we hope that you are safe. And God is good. Right? Ngayon po, ngayong linggong ito, kung wala po kayo last week, siguro po kaya wala kayo dito. Kasi last week, sinabi po ang importance kung bakit tayo nandito. Dapat nandito, panoorin nyo po sa YouTube kasi uploaded na po yun. Panoorin nyo. But this Sunday, we are starting a new series. A 3-part series, 3 lang po ito. Pakisabi po sa katabi mo, huwag ka nang a-absent, 3 lang to ha. Ano po itong series natin? Our series is entitled, ayan, dahil nandiyan na po ang aking muka, magpapakilala na po ako. Para po sa hindi nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Eunice Eguia, part of the Preaching and Training Committee of this church and pastoral team. At yun nga po ang aking nabanggit. 3 Sundays, we're gonna have 3 topics. Ang series po natin is entitled, ayun, trust issues. Sabi nyo nga po, trust issues. Pakitanong yung katabi, meron ka ba nito? Ano ba yung trust issue na yan? Ano ba tong 3 topic na ito? It's all about a familiar story for all of us na nagbabasa ng Bible. I hope familiar po kayo. It's about the temptation of Jesus. Sa 3 linggong ito, titingnan natin tong mga temptation ni Jesus. And you know what? What's interesting about this? Ano po ba yan? Ay, nako, test po ba kung ako ay tinetempt ng kaawa? Meron na bang nakarating doon? Kasi po, pag nakarating na kayo doon, kabahan na po kayo. Baka kunin na kayo ni Lord. Okay, so now I would start with this question. I will show you a picture. Kung sasabihin ko po sa inyo, this is a 24-karat gold, meaning pure gold. Ano po sa picture na ito ang makakapagsabi sa inyo na ito ay 24-karat gold? Mukha naman. Pwede po bang kagatin? Ano po kaya sa itsurang ito ang it's giving 24-karat? Ano po? Shiny? Okay, shiny. How about ito pong pangalawang picture na ito? Ano po kaya ang makakapagsabi sa inyo na ito ay pure 24-karat gold? Kasi po ang 24-karat di ba? Pure po yun. Kasi po may nakasulat, may label. 24-karat. How about po ito? Yan. Ano po kaya? Tingin ko 24-karat gold yan kasi so shiny. Yan. Tingin ko mabigat yan. No? What's interesting is this. Malalaman po ba natin yan by looking at how shiny it is? O kabigat? Hindi. Paano
po natin malalaman? Testing paano? Kapag dumaan siya sa apoy. Kasi ang gold, pag pinadaan niya sa apoy, lahat ng mga impurities niyan, tatanggal at maglalabas ang pure gold. Tama po ba? Now, what's interesting again? Marami pong interesting sa sasabihin ko. What's interesting again is this is kind of similar sa ating faith. Now, I want to ask you everyone, sino po ang makakapagsabi dito that I have faith in God? Di mo na ako didila. Taas niyo muna po ang kamay niyo. Ay, wala. Ay. Ulitin ko. Sino po ang makakapagsabi, alam ko sa sarili ko that I have faith in God? Ayun, medyo dumami po, no? Ewan ko po yung iba may yayatang ganon. I have faith in God. We can say that we have faith in God. Tama? Medyo sabi, alam ko na to eh. Medyo tricky question to eh. Ayoko magtaas ng kamay. Masasabi po natin, di ba? But, similar to the gold, mahirap po kasi i-identify kung totoo nga ba, genuine nga ba ang aking faith just by my perfect attendance, just by my knowledge of the Bible, just by attending all the activities of the church. Ang hirap po no? Hindi natin masasabi na tayo ay may faith just by those things. Similar to gold, hindi daw po natin malalaman kung tayo ay may genuine faith until life puts us in the fire. And ganun po ang sinasabi ni Peter. Sa totoo lang, nasa Bible po yon. Sinasabi ni Peter, so that the proven genuineness of your faith, more precious than gold, more precious pa nga, no? Which perishes though tested by fire. Tinetest din by fire. So ngayong umaga, alam ko, hindi kayo nagtaas ng kamay, pero deep inside you naniniwala ko, meron akong faith kay God. But this morning, itetest po natin. Handa na po ba tayong magpa-test? At magpa-check up kung ang ating faith na sinasabi sa atin ay talagang genuine. So the title of the message this morning is Faith Check. And it can be found in Matthew chapter 4. Let's all pray. Heavenly Father, Lord, we ask for your grace, O God. Lord, we ask for focus and undivided attention this morning, O God. Lord, open the eyes of our hearts to receive your word. Lord, we want to know where our faith stands. Lord, buksan mo po ang aming isip para maintindihan namin ang mensahe mo sa amin ngayong umaga. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Faith check. Let's check. Paano nga ba natin malalaman? How do I know if I really trust God? If I have faith in God? If I believe in God? Sabi mo sa katabi mo, paano nga ba? Okay. We'll see in Matthew. Okay? In the book of Matthew, just a little background. Sino po ang sumulat ng book of Matthew? Si Matthew. Si Matthew na isa sa mga original 12 disciples or apostles. Now, this is important para po malaman nyo ang perspective. Para po ba kanino sinulat? If you are a Bible person, you know that the Gospels are ilan po? Matthew, Mark, Luke, and John. And lahat po ito ay nagkukwento sa tungkol kay Jesus. But they have different perspectives. Now, si Matthew, ito po ang kanya. Ang kanyang mga reader ay Jewish Christians. Ano po yung Jewish Christians? Importante po ito. Hindi lang sila Jews, hindi lang sila Christians. Sila ay Jewish Christians. Ano ibig sabihin? Ang mga Hudyo or mga Jews, ibig sabihin po sila ang nakakaalam. They've been practicing it simula nung time ni Abraham, Moses, David, lahat yan. Alam nila ang history.
alam nila, Jews. Now, who are the Jewish Christians? Sila po, yung mga Hudyo na alam nila yung history na yan, and they believe that there is a coming Messiah, and they believe that it is Jesus they've been waiting for. Kaya po, ang lente, ang aim ni Matthew ay ipakilala na si Jesus Christ is the King, the Messiah. Naiintindihan po natin? He is the King. Kaya po kung babasahin niyo ang Matthew, you would always encounter yung mga linya na this happened to fulfill. Because Jesus is fulfilling something na dati pa ay naisulat tungkol sa Messiah, the coming King. Naintindihan po natin? So if we're gonna read this, let's act as if alam natin ang nangyayari doon sa Old Testament kasi yun po sila, mga Jewish Christians. Now, let's go to our passage. But before that, commercial lang po because Matthew chapter 4 is our passage. Pero puntahan po muna natin yung Matthew chapter 3. Right? Ano bang nangyayari bago itong temptation na sinasabi natin? What is going on? Matthew chapter 3, yan po ang kwento kung saan si Jesus ay nabaptize. Meron na po ba dito ang recent, nandito po ba yung mga recent na water baptized? Ito lang, nung ating family day. Yes, yan. Pakiramdam po, di ba? Parang, I am a new creation. Ito po ang aking public declaration of my faith. Now, when Jesus was baptized by John the Baptist, he came from Galilee and went to Jordan River to be baptized. Yan, sa tubig. And after niya mabaptize, anong nangyari? Nag-open ang heaven at merong boses na sinabi, "This is my beloved Son." Jesus was declared that. Ito na pinakilala na siya. Before he even started his ministry, ito, dineclare, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." Nakuha niyo po? Right after this water baptism of Jesus, ito na si chapter 4. Si Matthew chapter 4, ito na nangyari. Matthew chapter 4, verses 1 to 4, gusto ko po yung naka-highlight na blue ay babasahin nyo na malakas. Sabi ko po ay malakas para yung nasa online maririnig po na kayo ay nandito at may kausap ako sa harapan ko. Alright? Then Jesus was led by the Spirit into the... Yun. Tapos maganda po, malakas na sabay-sabay, ano? To be tempted by the devil. After fasting days and nights, he was, malamang po, ano? The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become..." Jesus answered, "It is written," eto na, "bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Okay. First word, wilderness. Is it a familiar word? Wilderness. Ito pong wilderness, hindi po yan aksidente dyan, ano? Bakit sa wilderness? Merong something about wilderness. If you will read the scripture throughout the Old Testament, ang wilderness, meron po yan lagi nangyayari dyan. Wilderness is a place where God always tests, purify, humbles. Yan po ang mga nangyayari sa wilderness, ano? Yan ang tema ng wilderness. Now, familiar po ang word the wilderness. How about 40? Familiar? Parang merong ganyan hungry, tapos merong bread. Meron ba nangyari na ganyan? Parang meron, no? Deja vu. Then, sabi, "Man shall not live on bread alone." Teka lang, hindi ko to first time narinig Meron na ako na rin ganito. Tama po ba? And Jesus was referencing something in the Old Testament. In their time, hindi na nila tawag na Old Testament yon. Meron silang nire-reference na pangyayari noon. But to us, it's a reference from the Old Testament. Again, they're Jewish Christians ang nagbabasa po nito, so they understood already. Pag nabagay, wilderness? 40 din. Tapos,
Hungry, tapos may bread. There's something there. May nangyari dati. And Jesus was actually referencing this passage. Makikita niyo po yung para siyang naka-mirror. Tawag po dito parallel verse. Pero syempre hindi si Jesus parang, hindi siya yung parang, oh may parallel verses. No. It's actually foreshadowing. That's what we call it, foreshadowing. Kasi lahat ng nangyayari yan sa Old Testament is just a foreshadow of what's going to happen finally when the Messiah is here. So this is what happened sa Deuteronomy. He humbled, again po basahin natin, He humbled you and allowed you to be and fed you with a substance which you did not know, nor did your fathers know, so that He might make you understand, wow, by personal experience, grabe yun that man does not live by bread alone, but man lives by the every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Yan pala yung nangyari noon. Ang mga Israelites nasa wilderness. After nila mag-cross ng Red Sea, nasa wilderness sila for ilan? 40 years. The number 40. And God the Father, humbled them and allowed them to be hungry. But, sabi doon, and fed you with manna, the bread. The bread na hindi nila alam. Out of nothing, there's something na hindi nila alam kung ano. Napapakainin pala sila. Now, there's a strange rule when it comes to this manna. You know, ang manna, nung dumadating yan, everyday pa sinabi ni God, ayan na, magpo-provide si God ng manna. Pupulutin nila yan. Bawal kang magtago. Bukas na lang ako kakain. Dagdagan ko na lang yung kuha, para hindi na ako kukuha bukas. Wala, masisira. Bawal ding mag-hoard. Gutom pa ako, kain pa. Hindi, masuspoil siya. Doon natin mapapatunayan kung gaano kagaling na baker si God. Imagine, pag Friday yan, ay pag sa Sabat, ay tatagal yan ng 3 days, di ba? Pero pag mga Monday to Thursday, isang araw lang. Tapos pag sobra yung kinuha mo, galing. Nasisira. Di ba? Ang galing ni God. Nagpo-provide siya. Sabi niya, which you did not know. Hindi nila alam kung ano yung manna na yun. Nor did your father know. So that, wow, ito yung reason why ganun. Yung manna, so that He might make you understand by personal experience para malaman nyo at ma-experience nyo na, man does not live by bread alone. God will provide for you every single day. And you will understand through your personal experience that God is your provider. Every single day. Ganda, no? Every single day. Wala silang isipin. Magsasalita lang si God. And they will live. Wow. So, I want you to remember something. Ito po, very important ito. Imagine, ito ay salita ng Diyos. Doon sila nabuhay. Do you believe that God is your provider? Amen. Salamat po sa ilan na naniniwala doon. Mga 3 sila. Do you believe that God is your provider? Baka naman mas malakas pa. Amen. Okay. Now, let's see. Israelites, saan sila galing? From the parting of the Red Sea. And then Jesus, baptized in the Jordan. Water. You see? You see the comparison? Israel is called the God's son. And Jesus was declared God's beloved son. And then for 40 years in the wilderness, yan po yung mga Israel. And then Jesus, 40 days in the wilderness. Somehow the Israelites, we know they failed.
But here comes Jesus. Again, fulfilling something na nag-fail ang mga Israelites. You see, ang ganda. We will see that. They somehow failed to fulfill. But here comes Jesus. So balikan po natin ulit yung Matthew. Okay? Then Jesus was led by the Spirit. In other translations, if you're gonna read other Gospels, sinasabi po doon, He was full of the Spirit and He was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And we know, kung babasahin niyo po yan, or sa other verse, ibang books, it is Satan, the devil. Take note, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Malamang. Nasubukan niyo na ubang magutom? Gano'ng kahaba na po yung pinakamatagal niyong fasting? Yung wala talagang kinakain. Ako po hindi ako umabot ng 40 days, pero sobrang gutom na ako. Parang hindi na lang yata si Jesus yung tinatawag kong Diyos. Hindi naman po. Pero sobrang gutom ka na yan. After 40 days and 40 nights, he was hungry. And kailangan pong state yon dito, yung hungry. Because it's a legitimate need of Jesus. Why? Si Jesus naman yan eh. Diyos naman yan. No? He was fully man and he experienced hunger. It's a legitimate need. Pakisabi nga po, legitimate need. It's a legitimate need. The tempter, Satan, came to him and said, If you are the Son of God. Now here's a tip, ano po? Minsan, kapag tayo ay tinetempt ng kaaway, he would always question our identity in Christ. Yun ang inuna. If you are the Son of God. Sabi po, if in other translation or the original translation, it's since you are the Son of God. Satan was not questioning if he is the Son of God. Ang sabi ni Satan, sige nga, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Siguro hawak niya na, no? Di ba anak ka ng Diyos? Gutom ka na, no? 40 days, 40 nights, wala ka bang kinakain? O, sige, ito, gawin mong tinapay. Kaya mo naman yan eh. Because he's not questioning the power of Jesus. He's the Son of God. He knows. He knows what he can do. O sabi niya, sige na, huwag ka na maghintay, eto na. Alam niyo po, I realize, siguro kaya may nag-aaral kay Satan dito kung siya ay Pinoy. Kasi sabi niya, ito na to, ay gawin mo ang tinapay. Di ba sabi, kapag binato ka ng bato, batahin mo ng tinapay. Sabi siguro ni Satan, binato mo ka ng bato eto, tinapay. Jesus. Di ba? Mali. Hindi siya Pinoy. Sabi niya, gusto niyang i-challenge si Jesus na gawing tinapay ang bato so that, pang-display niya ba? Anong gagawin? Malamang, hungry siya, di ba? Anong gusto ni Satan na gawin niya? Sa tinapay. Palamanan? Siyempre kakainin, di ba? Malamang. Now, sino po nakapagbasa na dito nitong temptation ni Jesus? Honestly. Yeah. Naitanong niyo po ba ito? Pag ba kumain si Jesus ng tinapay, siya ba ay nagkakasala? Sa tingin niyo po? Sino nagsasabing oo? Sino nagsasabing hindi? Sinong ayaw sumagot? It's a trap. Ayoko sagutin yan. Diba sabi po natin, after fasting, tapos na siyang mag-fasting. O bawal na bang kumain pag tapos na mag-fasting? Hindi, di ba? Pwede naman kumain. Ano kaya nasa isip nitong si Satan? Ano ba? Ano ba ang mali doon? At kapag for sure, merong gusto si Satan na compromise na gawin or disobedience na gawin ni Jesus. Malamang, di ba? Ano yun? Hindi naman pala pwede naman pala kumain kasi tapos na siya mag-fasting. Ano yung temptation doon?
Oh, di ba? Temptation because? Why? Bakit siya temptation? Ano ba? Wilderness? Bawal bang, meron ba doon? Bawal kumain ng tinapay sa wilderness. Meron bang karato lang ganun? Bawal bang kumain sa wilderness? Ano ba? Ano bang problema? Bakit siya temptation? Ano ba? Binabasa ko rin po kasi yung mga, nag-research ako syempre, no? Binabasa ko yung mga prior chapters. Meron bang inutos si God kay Jesus na specifically sinabi niya, after mo mag-fasting, huwag ka munang kakain, ha? O kaya huwag ka dyan kakain, dito ka kakain. Meron bang inutos specifically si God kay Jesus na ganon? Wala. Anong bawal doon? Ano ang gustong compromise ni Satan na gawin ni Jesus? Why is it a temptation? Ganun lang. Why? Do you want to know why? The temptation, yes. The temptation is not the bread. Sabi natin, there's a legitimate need. The temptation is not the bread. The temptation is the trust. Kasi kapag ginawa yun ni Jesus, He is acting apart from the Father. Tama po ba? Kapag ginawa niya yon at sinatisfy niya ang kanyang own need, legitimate need naman. Pag sinatisfy niya ang own need, He is acting apart from the Father. Sabi ni Satan, if you are the Son of God, kaya mo yan. Ironically, gusto ni Satan i-prove ni Jesus na siya ang Son of God. Pero pag ginawa niya yon, i-prove niya na hindi siyang Son of God. Kasi apart siya from God kapag ginawa niya yon. Nakuha niyo po? Nakuha niyo yon? Because all throughout Jesus' life, lagi siyang one with the Father. And if ginawa niya yon, it means He is just answering to His personal need apart from God. Now, I want you to think, tayo po ba, meron ba tayong mga legitimate need? Unang question muna, meron po ba tayong mga legitimate need? Pera, pagkain, ano pa? Trabaho. Kung nahihirapan po kayo mag-isip, punta niyo yung Maslow's Hierarchy of Needs. Yan, makikita niyo po yung mga needs ng tao. Do we have that? Is it a legitimate need? Yes. Pero ang question po kasi doon, are we acting on our legitimate need apart from the will of God? Apart from the timing of God? Apart from the method of God? So, church, para hindi niyo po makalimutan, this is our message. A legitimate need never makes disobedience legitimate. Can we read this one more time? A legitimate need never makes disobedience legitimate. Kahit legitimate yan, if it is not God's way, if it is not God's timing, then it's not legitimate. Now, balikan po natin. Okay. Bakit nga ba ang hirap? Bakit nga ba nangyayari yon? Bakit nga ba minsan hindi tayo mapakali na kapag meron tayo, wala na palang bigas. Mauubos na pala yung pera ko sa bangko. Kailangan kong gawa ng paraan. Nakarelate po ba? Kailangan kong gawa ng paraan to. Bakit nga ba tayo ganun? Saan ba nanggagaling yon? Now, nung tayo bata, para po sa mga perspective ng mga magulang, nung nagkaroon tayo ng anak, they're fully dependent. Yan, katulad ni Baby Oli, very dependent pa yan sa magulang.
And habang tumatanda, ito po nung firstborn namin si Cassie. Nung unang time na siya ay naglakad mag-isa, syempre may video yan. Milestone yan. Wow, I'm so proud. Kasi mag-isa na siya na naglalakad. Ano pa? Kumakain na siyang mag-isa. Kaya niya nang mag-CR mag-isa. Tuwang-tuwa po tayo, tama? Habang tumatanda, natutuwa tayo na nagiging independent ang isang tao, especially if we are parents, right? And the world claps. Kapag ito ay tungkol sa independence, kapag ikaw ay financially independent, kapag ikaw ay emotionally independent, kapag ikaw ay self-made, grabe, nagawa niya na yan ng siya lang, walang tulong ng iba. Nakaka-proud, sabi ng mundo, nakaka-proud. Kasi siya lang yan. He's so or she's so independent. And that's why, meron tayong instinct yan. Yan yung mga instinct natin. Make your own destiny. Be your own hero. Believe in yourself. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Don't wait for permission. Take charge. Trust your instincts. Yun ang nabubuong instinct po sa atin that independence is okay. Independence is good. That's why this topic of depending on God, is so counter-instinct. Kailangan po nating maging intentional because probably we're not noticing, baka nasa subconscious natin that independence is okay. But spiritually, when you look at the Bible and open the Bible, it says otherwise. Jesus, sinasabi niya po, basahin niyo yung book of John, he would always say, apart from a father, I can't do anything. I always do the will of the Father. It's counter sa mga sinasabi sa atin that we should be independent. We should be independent. Yan po yung sinasabi sa atin. Right? Now, again, a legitimate need never makes disobedience legitimate. Kasi po, kapag tayo ay naging independent kay God and we're acting, mamaya magbibigay ako ng mga example we're acting on that legitimate need. Dahil gusto nating maging independent, then doon po tayo may problema. We're talking about our faith, our trust. It means we don't trust God to provide. Tinanong natin kanina, di ba? Is God your provider? Bakit kating-kati tayo? Kasi po, legitimate need naman yun Wala namang problema. Legit naman yun Alam naman ni God yung needs ko. Alam naman ni God Now, do you have that need? I want you to ask yourself, do you have that legitimate need na kung minsan gusto mo, kontrolin mo na, Lord, I got this. Kaya ko na to. At sometimes that need would let you compromise a little bit sa paggawa natin ng paraan para ma-provide yung need na yon. Is there something? Can you think about a need na masasabi nyo, medyo, ako nga yun Now let's see. Paano sinagot ni Jesus ito? How did Jesus Christ answered? Jesus answered, it is written, again, tip. Kapag po kayo ay tingin nyo natetempt or tinetempt, always answer the temptation with the word of God. It is written. Paano kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Paano na? Wala. Wala na. Ang sasagot natin kay Satan, John 3:16. That's why we need to always read the Bible so that when temptation comes, we can answer the temptation with the Word of God, with the promises of God, with the declaration of God's Word. Amen.
So Jesus said, it is written, man shall not live. Say live. Hindi live. Live. Okay, hindi lamang daw sa tinapay nabubuhay ang tao. Man shall not live. When we say live, ito, tandaan niyo po ito Pag sinabing live, hindi lang po yung nabubuhay biologically. Ako ay nakakalakad, ako ay nakakakain, ako ay nakakaamoy, ako ay nakakarinig. When we say that word live, it's not just biological existence. It means living in Christ, in God. Having that full life. This is what living is. A life with God. Sabi ni Jesus, man shall not live on bread alone. Hindi lamang po tumatakbo sa mga legitimate need natin ang ating buhay. Hindi po pag meron tayong need para nakatapusan na ng mundo, Lord, kailan dadating? Hindi daw po doon umiikot ang ating buhay. No. Man shall not live on bread alone. Now, Jesus is not saying, hindi, Satan, hindi ako kakain. Magbabasa lang ako ng Bible. Ganun po ba? Hindi ako kakain. Magbabasa lang ako ng Bible. Bible lang ako. Ano yung sinasabi ni God? No. It's not over-spiritualizing hunger. Hindi po niya dinedenay na siya ay gutom. But He said, man shall not live on bread alone. Hindi lamang sa bread. It's not saying hindi nakakain. It's not that. There is a legitimate need, hunger. We have legitimate need. Pero hindi po dapat doon iikot ang ating buhay. We don't live for our legitimate need. Man shall not live on bread alone. Again, meron po ba tayong mga legitimate need? Meron po ba tayong legitimate need? The next question is, what legitimate need are you currently tempted to satisfy in a way God never authorized? Meron po ba tayong mga ganito? Now, I'm not saying, just disclaimer, I'm not saying po na, sabi, man shall not live on bread alone. Maghihintay na lang ako ng provision ni God. Lord, kailangan ko trabaho. Hintay ako may tumawag sa akin. Lord, nagugutom ako. Hihintayin kong pumatak, baka may mana na mahulog dyan. Ganun ba? No. Personal responsibility is different from spiritual obedience or our trust in God. Reliance on God. It's different. Meron po tayong personal responsibility to act, to plan, to pray, to obey. Saan lang nagka-cross ang boundary? Kapag inaksyonan natin na tayo ay nagpapakompromise na sa will ni God, anong sinasabi ng Word of God? Anong sinasabi ni God? Meron bang direction sa akin si God dito? Example, I need money. What's our personal responsibility? To work? Ano pa? Maghanap ka ng trabaho, of course. Kumayod ka, yes. Magsipag ka, ayaw ng Bible ng tamad, right? But how do we compromise? Ano yung hindi authorized kay God? Mandaya ka? Kailangan ko ng pera. Magnanakaw ako. Kailangan ko ng pera. Okay lang tong negosyo na to. Kailangan ko ng pera. Okay lang, konting ano lang naman. Konting daya lang naman yan. Kailangan kong pera Legitimate yung need ko Kailangan ko ng trabaho. Ano po ang ating responsibility? Siyempre, magsabit ka ng resume. Di ba? Mag-apply ka. But when do we compromise? Pag dinadaya mo na yung resume mo, kapag meron ka ng mga ginagamit ng mga connection hindi dapat, right? You are compromising already. What else? Lord, legitimate need to. Healing. Healing. Whether physical or emotional.
anong role natin? Anong responsibility natin? Of course, steward your own body. You seek professional help, medical help. But when do we compromise? Kailan hindi unauthorized? Kapag wala ng wisdom. Kapag yung hope mo ay nasa ibang bagay na at nasa ibang tao na and not si God. Here's another interesting need. Intimacy. Sa mag-asawa, alam. Is it a legitimate need? There's a need. It's legitimate need. And what's our part? To fulfill that need within the boundaries that God designed. Is it a legitimate need? Yes. How do we compromise kapag wala na dun sa boundary? Kapag inuna mo yun. O kapag kinukuha mo yun sa mga ibang bagay na makakapag-satisfy nun sa'yo. That's what's compromising. Yun po yun. Apart from God, we are deciding to meet that need. Nakuha niyo po? Yung isa po naming business, nag-transition to from, if you are business people, nag-transition po ito from non-VAT to VAT. Kasi meron po yan cap lang eh. Magta-transition po kami. And then, from non-VAT, 3%, magiging 12% times 4. Times 4, ano? Now, our former accountant, nagkaroon po ng medyo na-overlook. So, medyo na-late na i-file. And now, eto na, meron na kaming bagong client. So, lumabas na, nag-overlap na yan. However, eto na yung bagong client, lumabas na tong paper, so kailangan ito na yung gagamitin. Kaso nung nag-quote kami dito sa client, it was the quote of the 3% tax only. Kaso, andyan na yung paper, kailangan ng resibuhan. Hindi na pwede yung old na receipt. So, bagong accountant, we were consulting with the new accountant. Kasi syempre, medyo lugi, no? Lugi yun. And this business, for a long time, ito po talaga yung parang ito yung parang pinaka nagpa-provide for us. Tinanong ko yung accountant, sabi ko, what can we do? Kasi we're not talking about just 4 digits. We're talking about 6 digits. Medyo malaki yung shoulder namin. Pwede ba yon na i-move natin yung date ng receipt? That's just a question. But, ang sabi ko sa kanya, be honest with me. Is it compromising if we do that? Sa totoo po, may gumagawa niyan, but it is compromise. It is a compromise. Do we have a legitimate need? Of course. Meron kami mga anak, meron kami binabayaran. But is it an authorized way of God, method of God? It's not. So, if it's not, we don't have a choice. Babayaran natin yun. And we did. We did. Medyo malaki. But I believe that if you are obeying God, He will be your provider para doon. Right? Kakatakot, Lord. Legit naman to eh. Kailangan ko naman to eh. Huwag kang matakot. Kasi pag sinunod mo yung tama, sinunod mo yung timing, di ka nag-worry. You leave it all up to God. Because He will always provide. Meron po ba tayo mga ganong need? Natatempt tayo kasi nararatal na tayo. Paubos na ang pera ko, Lord. Pwede bang galawan ko na to?
kung ginawa mo na yung mga personal responsibilities mo, leave it all up to God. Ganyan po yung buhay namin recently, roller coaster. Isa po din sa mga challenge namin ay yung aming, ilan na ba? 30-year-old car. Aming kotse. Siyempre parang gusto mo mag-pray. Legit naman yun, di ba? Masama mong mag-pray. Hindi. Lord, bahala dito kasi ginagamit namin to eh. Alam niyo po, siyempre pag matanda na yung sasakyan, medyo sakitin. Tama? Nagkasakit na naman ang aming kotse. And then, siyempre pinagpe-pray mo, legit naman to Lord eh. Siyempre in our way, Lord, palitan mo na to. Tanda na nito eh. And you know what? Pero sabi namin, pero Lord, dahil hindi mo binibigay, ang dami mong binigay na hindi namin hinihingi. Ito pa ba, hindi mo bibigay sa amin? I'm sure there's a reason why. Alam niyo po, ayaw mag-start. Sabi, ito na yung problema, medyo malaking gastos na naman to, Lord, baka ikaw naman yung magpo-provide nito. Kasi, ikaw yan eh. Diba? Ayaw na namin mag-worry because you are our provider. Alam niyo pong nangyari? Wala kaming bagong kotse ha. Baka kala niyo bumili kami ng bagong kotse. No! Alam niyo pong nangyari? It's a miracle. Biglang nagsa-start na siya ngayon. I don't know why. Lord, kung nagme-miracle ka sa mga kotse, we'll take it. We'll take it. Kasi lagi na siyang nagsa-start. Pinalitan lang yung starter. Sabi po kasi malala yung sakit eh. Pero after palitan yung starter, gumaling siya. And that's God's way and we'll take it. Right? We don't have to compromise anything. A legitimate need never makes disobedience legitimate. Right? And I want to ask you again, are there needs na naiisip nyo ngayon that sometimes you are so tempted. You are so tempted na kilusan. Alam niyo po, ang ganda nitong sinabi ni God, ni Jesus. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi yung word po na, usually when we see word, ano pong nasa isip natin? It's the Bible, right? It's the word of God. You know what? Usually yun po ang word na logos. It's not logos. It's rema. Pakisabi nga po, rema. It's rema. It's not logos. Hindi po sinasabi na magbasa ka lang magbasa ng Bible, although good po yun. Pero what's amazing here, nung sinabi po na man shall not live by bread alone, it means we shall live by every word of God. The rema is a declaration. It is the word that is coming from the mouth of God. Ang ganda, proceeds. Proceeding. Hindi tumitigil. Ito yung word ni God nung kinreate niya, sabi niya, let there be light. Ngayon po ba nawala na ng ilaw? Nawala na ba ng sunshine? Hanggang ngayon, ever since God told the world, let there be light. There was light and continuously merong light. What do I mean? Do you have legitimate need? Huwag iikot ang mundo mo kasi ang Diyos na magpo-provide sa iyo, He can sustain you and He will keep on providing. Every single day. Yan din po yung lumabas sa mouth ni God na sinabi niya, let there be manna. And they were provided with this every single day. God will provide for you every single day. Amen. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Right? It's not just... Meron na po ba ditong namatay sa gutom? Why do we worry a lot? Why do we worry a lot? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin, hayaan mo na si God. Siya nang bahala. Because He is the provider. Hindi tayo papayaan. He is a God who sustains everything.
Kasi po, when we talk about faith, when we talk about trust in God, akala natin yun yung mga malalaking nangyayari. Grabe yung faith niya, pinaniwalaan niya mangyayari yung malaking miracle na yon. Sometimes, our trust, our faith are tested in small things every single day. Yung maliliit na bagay, maliliit na decision natin every day, yung maliliit na worries natin sa mga legitimate needs natin. Faith is not about the bigger things. Faith is not about God answering big prayers. Faith is, kahit hindi yan nangyayari, you know that God is your provider. Amen? Because sometimes, answering those legitimate needs can give us bread. But waiting and trusting can give us God. Yun ang faith. That's faith. It's believing in Him. Kasi po, kapag hindi natin pinaniniwalaan, ang role ni God sa atin ay parang emergency contact. Kapag nag-fail na lahat ng mga plano natin in providing our legitimate needs, saka lang tayo tatakbo kay God. Right? Then our faith is just transactional. It's not relational. So if dadating po tayo doon sa ganong situation, we think, Lord, kailangan ko talaga to eh. But you think you will be compromising it. Just wait on God. Wait on God's way. Again, I will leave you with this. It's full circle. It's full circle. Lahat to nangyari sa Israel, but they failed the test. They desired bread more than obedience. But Jesus passed the test and He chose obedience over bread. That's why He is our Savior. Kaya po ang sarap maging Diyos ni Jesus. Because we can come to God directly through Jesus Christ. Because si Jesus na-overcome niya tong temptation na to. And we can overcome as well through Jesus Christ. Amen. Let me leave you with this. A legitimate need never makes disobedience legitimate. Let's all pray. Heavenly Father, you know what's in our hearts. Lord, alam mo yung mga pangangailangan namin. Lord, you know what we're crying about. Lord, alam mo kung ano yung mga worries namin. Lord, alam mo yung mga needs namin. Lord, we're sorry if sometimes we worry a lot. Lord, we're sorry if sometimes ginagawa namin ng paraan. Lord, we're sorry if we're doing things apart from you, O God. Let Jesus be our model, O God. Na hindi kami gagalaw apart from your will, O Lord. Na lahat po na ito, hindi kami masishake. Hindi po dito umiikot ang mundo namin sa lahat ng mga pangangailangan na ito. Because you are our great provider. You will sustain us, Lord. Lord, there are people here, Lord, na umiiyak sa'yo. Lord, you know who they are. Meron silang mga pangangailangan, Lord. May this message assure us, Lord God, na nandyan ka at hindi mo kami pababayaan. We will not compromise, Lord God, our obedience to you just to get those needs, O Lord. Because we know na alam mo, even yung mga ibon may pagkain, O God. Kami pa ba na mahal mo? Kami pa ba na mga anak mo? Lord, we thank you for this message, O God. Thank you for the assurance, Lord, na nandyan ka. Thank you for the assurance that you can hear us in our needs, O Lord. Lord, we just pray, Lord God, that we will be faithful to you, that our faith will always be tested, and we will always check our faith, and we will always do your will, no matter how big or how small the obedience is. We thank you and we glorify you today. This is our prayer in Jesus' name. Amen.